Siya ay inaresto ng pulis ng Bagak, Bataan. Biyernes, anong oras? Madaling araw. Dahil mayroong nagrenta sa kanya na barangay captain, nagkarga ng kahoy. Anong klaseng kahoy? Acacia. Kaya yon ang naging dahilan kaya siya nahuli ng pulis. Kinulong ka ng Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. 3 days. Mali yun. May kaso yun. Pangalawa, kung may mali nga, bakit hindi sinampan ng kaukulang kaso para maimbestigahan? Dumulog kay Colonel Busita ang isang truck driver at mismong operator nito. Dahil umano mga idolo, hinuli siya ng pulis sa may Bagak, Bataan dahil may karga siyang kahoy na pagmamayari ng isang barangay captain. At ang masakit nito mga idolo, kinulong siya ng 3 araw na wala namang formal na kaso at na-impound pa ang nasabing truck sa DENR. At ito ang papaimbestigahan ni Colonel Busita. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang mainit na usapin ukol dito. Pero bago yun, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Meron po tayong mga kapatid dito sa ating opisina at dumulog sa ating kaibigan na libreng abogado ng ARSA. Pero habang hinihintay natin siya, usapin muna natin itong ating dalawang kapatid. No? Si kapatid ang operator, truck owner. Hindi. Okay. Bakit masyadong special sa atin itong issue na to? Sabi po nitong ating kapatid na driver, siya ay inaresto ng pulis ng Bagak, Bataan. Biyernes, anong oras? Madaling araw po mga Madaling araw. 2:30. Dahil mayroong nagrenta sa kanya na barangay captain, nagkarga ng kahoy. Opo. Anong klaseng kahoy? Acacia daw. Acacia. Kaya yon ang naging dahilan kaya siya nahuli ng pulis Bagak, Bataan. Ang problema, nahuli siya ng Biyernes, hindi siya kinasuhan. Lunes na siya na-release, tama? Opo. Sabi niya, hindi siya kinasuhan. Bakit? Wala namang tag dito, walang naging resolution ang court kung siya ba ay may kaso at sinasabing pwedeng magpiyansa ng certain amount para habang dinidinig ang kaso ay nakalaya siya. So walang ganon. Hinuli, kinulong ng Friday, pinalabas, pinalaya noong Lunes. Opo. Tama? At ito naman pala ay may letter na sa ating buting DILG Secretary, Honorable Secretary John Vic Rimulya, no? Papalop natin to. At ito palang mga ito dumulog dahil yung truck na kinargahan ng nasabing kahoy ay nasa DNR, naka-impound, no? So ganito, ang sabi mo kapatid, yung truck na nasa DNR ay talagang nandun at nagkandak na sila ng hearing. Opo. No. Yung ba nung dinala ang truck na loaded ng itong sasakyan na minamaneho mo, nung dinala sa DNR, may kasamang pulis, tinurn over nila? O Bali, anong kinuha pagka? po ng DNR sa police station, yung sasakyan po. DNR ang kumuha. Opo. Kasi nakakulong ka nung panahon na yan. Ano? Opo. Okay. Ang sabi mo kanina, nung nag-uusap tayo, nag-alala ang misis mo, Hindi po yung mama ko po. mama mo. Ayaw po, tama po yung misis ko. Nalilito ka. Ilan ba ang misis mo? Isa lang po. Isa lang. Ka-video tayo, umayos ka. Nag-aalala siya, hinanap kayo. Opo. Nagtawag sa mga police station. Opo. Ang natawagan, unang police station is? Balangan station po. Okay.
So, ganito na lamang po sa ating mga kababayan. At bagamat ito ay hindi pa natin na imbestigahan ng puspusan at ating mga binabanggit ay base lamang sa aligasyon ng driver at ng operator, sa parte ng police, ito po ay idudulog natin sa Regional Director ng Police Regional Office 3 kay Police Brigadier General Jess Mendez para maimbestigahan ito dahil may nakikita po tayong mali dito. Ikinulong ka ng Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. 3 days. Mali yon. May kaso yon. Pangalawa, kung may mali nga, bakit hindi sinampa ng kaukulang kaso para maimbestigahan? At siyempre, kung nagsampa ng kaukulang kaso, inimbestiga nila at nagsampa ng kaukulang kaso, lalabas ang pangalan ng kapitan sa isang barangay ng Bagak, Bataan. Ibig sabihin, mas magiging maganda para sa inyo kung naimbestigahan. No? Dahil lalong-lalo na yung partisipasyon ng barangay captain. Magkano renta doon? 10,000 po. 10,000. By the way, paano ka ba napunta sa Bataan? Kasi po, nung araw po na yun, sir, March 20, ano po. O sige, kahit hindi na eksakto, bakit ka nagbiyahe sa Bataan? May nakuha po kasi akong biyahe, may kawayan to Botolan, Zambales. Tapos Okay, po, sige, may nakuha kang biyahe. Opo. Anong karga? Bali, ano po yun, mga drum po yun na pang ano po sa mga, panghalo po sa espalto. Okay. Brother, wag kang ma-open. Tama. Yung bang iyong sasakyan rehistrado, privado o pang parenta talaga, pang ganito negosyo? May LTFRB naman po. May papel. May registered din po. Okay, sige, So, ganito, lilinawin ko lang ha. Ito ay idinulog na natin ninyo sa DILG. No? At ipapalop natin to. Ganon din sa Police Regional Office 3 kay General Mendez, idudulog natin to para mabigyan ng hustisya yung dinanas mo. Opo. At siyempre, ang sasakyan sinasabi nyo nasa DNR. Basta ito, tutulong kami ni Attorney Opinya, yung ating libreng abogado sa RSAP. Tutulong kami sa legal. Hindi kami pwedeng tumulong na parang iniimpluwensyahan o pinapadrinuhan kayo doon sa mali. Hayaan nating umusad ang kaso sa normal na proseso. Okay? At kanina, nung humingi ako ng pahintulot sa inyo na ma-expose itong nangyaring insidente, ang isa sa mga intention natin ay magsilbing warning sa ating mga kapatid na drivers, lalo-lalo na sa mga truck driver na naghahangad kumita ng konti, magkakarga, backload, lalong-lalo na yung kahoy, pag napara kayo, kawaawa ang operator, kawaawa din ang driver kasi kulong. O, kita mo, kung titingnan natin na ubuso yung karapatan mo, kinulong ka, wala naman sinampang kaso, parang ganun-ganun lang, hindi naman pwede yon. Kaya ulitin ko po sa mga kapatid nating truck drivers, mag-ingat kayo. Huwag kayong karga ng anumang produkto. At pinapaalala ko rin sa inyong lahat, may mga pagkakataon na talagang sinasadya, ginagawang drama ang buhay para may accomplishment. No? Hindi natin papayagan yan. And masyado dapat kayong mapanuri. May mga drivers nang sumabit ang karga, yung mga kuryente, yung PLDT cable, ninakaw. Pero ayaw ko nang masyadong yung kwento dahil parang inuhusgan ko naman yung iba. Basta ang masasabi ko na lamang po, mag-ingat tayo dahil hindi may tatanggi. May mga elemento, may masasamang elemento, akala mo public servant, hindi naman. Nagtatago sa uniforme at inaabuso ang maliliit nating mga kababayan. Yun lamang po at so brother,
nandyan yung staff ko si Insan. Pakikuha yung detalye tapos kausapin mo si Attorney Lip kung ano pa ang mga legal issues na dapat i-consider dito. But of course, isama natin to sa line-up for follow-up, no? Sa DILG. No? Kasi siyempre, sa dami ng problema sa DILG, at dami nilang binibigyan ng attention, hindi rin naman natin sila ma-blame. Pwedeng matabunan, ano? Ganon din sa PNP. Insan, susulat tayo kay General Mendez para maimbestigahan to. Ito naman, madaling imbestigahan kasi kumpleto ang detalye at saka ebidensya. Para wag nang maulit yung ganong maling trabaho ng pulis. Kung nakikita nila na dapat ay kasuhan para dumaan sa maayos na proseso at mas mabilis. Siyempre, pag tama ang proseso, ay kung may pananagutan kayo, di panagutan nyo. Kaya lang, maganda ang flow. Kung kailangan makulong ka at magpiensa, di okay. Hindi yung ganon, parang, hindi acceptable kasi yan. No? So, magkuha na lang kayo ng number ni Insan. No? At para ma-update kayo. Okay, sige. Okay? Sige. So again, sa mga sumusuporta sa ating advokasya, maraming salamat po. Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP. At yung iba pong concern, mapapansin ninyo, may ibang humingi ng tulong sa atin. Hindi po kami EPAL. Meron po kaming rehistradong organization sa Securities and Exchange Commission. Real Service Advocates of the Philippines, RSAP. Kaya, kung hindi kayo motorista at may problema na naniniwala na makakatulong kami, pwede rin po kayong dumulog at magsumbong sa amin. Isa lamang po ang ipapaalala ko. Kami po ay advocates. Hindi po kami kawani ng gobyerno na may sinusweldo o may kinikita. Kaya kung kami naman po ay may pagkukulang sa aming advokasya na dapat ibigay sa inyo, ay pawanhin naman po. Dahil wala kaming sapat na resources at pondo dito sa aming ginagawa na ganito. Mabuhay po tayo. God bless.